Ang gabi po sa inyong lahat. 예, 우리 앞뒤 좌우로 서로 인사 한번 나누겠습니다. Patingin po natin bawat isa sa harap, sa tabi, sa likod. Magandang gabi po. 다 같이 기도드리겠습니다. Tayo pong lahat ay manalangin. 천지 만물을 창조하시고 인류 역사를 주관하시며 생사화복을 다스리시는 살아계신 아버지 하나님 참으로 감사합니다. Salamat po amang Diyos na lumikha sa mundong ito at naghahari sa lahat ng mga tao sa mundong ito. 이번 한 주간 말씀을 듣는 모든 분들 참으로 긍휼히 여겨주셔서 모두 다 영생을 얻게 해 주시옵소서. Maawa kayo sa lahat ng mga nakikinig ng Bible Seminar upang magkaroon po sila ng kaligtasan. 이 복음의 말씀인 성경을 배우고 있습니다. Pinag-aralan po namin ang salita ng Biblia. 이 말씀을 쉽게 깨달아 알 수 있도록 도와주시옵소서. Tulungan niyo po kami upang maunawaan po namin ang salita ng Diyos. 부족한 입술을 주관해 주시고 이 자리에 계신 모든 분들의 마음을 열어 주시옵소서. Buksan niyo po ang puso ng lahat ng mga nakikinig sa oras na ito. 예수님 이름으로 기도드립니다. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ni Jesus. 아멘. 네, 반갑습니다. So, masaya po ako makita kayo. 지금까지 배운 것을 잠깐 이렇게 요약 썸머리를 해보겠습니다. So, magsusummarize po tayo kung ano po ang pinag-aralan po natin hanggang ngayon. 어떻게 하면 하나님을 알 수 있을까요? So, paano makilala natin ang Diyos? 우리가 하나님을 알아야 되는데 성경을 통해서 하나님을 우리가 배울 수 있습니다. So, pwede natin makilala ang Diyos sa pamagitan ng Biblia. 천지 만물을 통해서 창조주이신 하나님을 알 수 있습니다. So, pwede natin makilala ang Diyos na lumikha sa mundong ito sa pamagitan ng creation. 예, 인류 역사를 통해서 하나님을 알 수가 있습니다. Sa pamamagitan ng kasaysayan ng mundong ito, pwede natin makilala ang Diyos. 하나님이 안 계신 게 아닙니다. 이 성경이 존재하는 한 하나님은 계신다라고 증거할 수 있습니다. So, yung Biblia po ito ay nagpatotoo na ang Diyos ay buhay. 이 성경이 하나님의 살아계심을 지금도 증거하고 계셔요. So, ito pong Biblia ay nagsasabi sa atin ay nabubuhay ang Diyos kaysa araw na ito. 이 성경뿐만 아니라 또 자연 만물을 통해서 하나님을 알 수가 있습니다. So, hindi lamang pati po sa pamamagitan ng creation, kalikasan, pwede po natin makilala ang Diyos. 이 시계가 있으면은 시계를 만든 사람이 존재하겠죠. So, nandito po relo, meron pong gumawa sa kanya. 그와 같이 해와 달과 별들, 나무나 꽃들, 새 짐승들을 통해서 그들을 먹이고 키우고 자라나게 하시는 분이 하나님이라는 것을 알 수가 있습니다. Kaya pag nakita po natin ang araw, buwan, bituin, yung ibon, yung mga hayop, yung mga halaman, so doon po natin nalalaman ay meron talagang lumikha sa kanila at nag-aalala sa kanila. 세 번째로는 이 성경에는 과거, 현재, 미래의 역사가 나와 있습니다. Tapos dito po sa Biblia may kasiyahan na nakalipas, nangyayari ngayon at darating pa. 이 세상에 지금 80억의 인구가 있는데요. Yung population po ng mundong ito ay 8 billion. 이제 과거로 거슬러 올라가 보면은 이제 30억, 10억, 이제 BC 2000년제는 2억의 인구가 있었습니다. So pag bumalik po tayo sa dating panahon, so magiging 3 billion, mga 1 billion. Kaya nung BC, 2 century, 200 billion po yung population noong panahon. 더 거슬러 올라가 보면은 이제는 뭐 1000만 명, 100만 명, 10만 명, 그래서 계속해서 인구가 점점 줄어들게 돼 있습니다.
Kapag tuloy-tuloy po tayo bumabalik sa dating panahon, 10 million, 1 million, 100,000, 10,000. Ganun po yung mga kumukonti yung unang population. 그러면서 10,000명, 1,000명, 100명, 그러면서 이제 10명으로 점점점 줄어듭니다. Kaya 10,000, 1,000, 100, tapos 10. 예, 계속해서 거슬러 올라가 보면은 태초에 한 남자, 한 여자가 나옵니다. Kaya darating po tayo sa pinakaunang lalaki at babae. 예, 바로 아담과 하와라고 할 수 있습니다. Si Adan saka si Eva. 예, 그 아담과 하와는 하나님이 흙으로 지으시고 생기를 불어넣은 태초의 한 남자와 한 여자입니다. Kaya si Adan saka si Eva yung pinakaunang nilikha ng Diyos galing sa lupa. 예, 이 천지 만물은 사람을 위해서 지은 겁니다. So lahat po ng mga bagay sa mundong ito ay nilikha ng Diyos para sa tao. 아담과 하와를 하나님이 지으셨을 뿐만 아니라 나도 하나님이 지으셨습니다. So hindi lamang po si Adan saka si Eva, pati ako, tayo rin po nilikha ng Diyos. 내가 이 자리에 이렇게 있다라는 것은 나를 낳으신 부모님이 계시다는 증거죠. So bakit nandito po tayo? Dahil sa ating mga magulang. 예, 부모의 태를 빌려서 내가 이 세상에 태어난 거예요. Sa pamamagitan ng sinapupunan ng nanay, ipinanganak tayo sa mundong ito. 예, 부모가 나를 낳기는 했지만은 부모님과 나를 지으신 분은 따로 있습니다. 그분이 하나님이십니다. Yung magulang po natin, nanganak po sila sa atin pero hindi sila gumawa sa atin. Sino pong gumawa sa atin? Ang Diyos. 내가 있다라는 것이 부모가 있듯이 계신 것 존재하는 것처럼 또 나를 보면은 내 속에 들어있는 영혼, 그 영혼은 하나님께로부터 온 겁니다. So yung ating katawan ay galing sa magulang. Pero yung ating spirito ay galing sa Diyos. 하나님이 나에게 생명을 주셨는데 내가 죽으면 다시금 하나님께로 가게 돼 있는 겁니다. Kaya kapag mamatay po tayo, babalik po tayo sa Diyos. 그래서 어제 인류의 역사의 맨 첫사람 아담과 하와를 배웠죠. Kaya kagabi po, pinag-aralan po natin tungkol sa yung pinakaunang tao, si Adan. 아담과 하와가 살던 곳이 어디라고 배웠습니까? So, nasaan po sila tumira, si Adan saka si Eva? Garden of Eden. 에덴 동산 So, 맞습니다. halamanan ng Eden. 예, 에덴 동산 찾았죠. So, natuklasan po ba, natakpan na po ba natin yung halamanan ng Eden? 예, 바로 오늘날에 바로 이란 그 페르시아만 부근이 에덴 동산이라는 게 밝혀졌습니다. So, nalaman po natin sa ating panahon, bansang Iran, yung doon po sa Persian Gulf, natuklasan po yung halamanan ng Eden. 뿐만 아니라 아담의 10대 손인 노아라는 사람이 살던 당시에 하나님이 이 세상을 물심판한 적이 있었죠. Tapos, sa panahon po ni Noe, nagkaroon po ng parusa sa mundong ito sa pamamagitan ng baha. 40일 동안 비가 내려서 많은 거의 다 사람들이 다 죽었는데요. 노아는 당대 의인이었습니다. So, umulan po noon sa loob ng 40 araw, 40 gabi, kaya buong mundong ito ay inapawan ng tubig. Pero si Noe ay matuwid po siya sa harap ng Diyos. 노아는 하나님이 만들어라는 방주를 만들고 그 물심판을 피할 수가 있었습니다. Kaya si Noe po ay gumawa po siya ng barko, tapos naligtas po siya doon sa baha. 오늘날에 그 방주가 발견이 됐는데 혹시 기억나십니까? So natagpuan na po yung barko ni Noe. So naalala niyo po ba ninyo? 어느 나라의 어느 산이죠? Anong bansa? Anong pangalan ng bundok? 예, 아라라산 맞습니다. Yung tama po, bundok ng Ararat. 예, 성경 속에 나와 있는 그 아라라산이 오늘날의 터키에 있습니다. Yung Ararat, yung bundok ng Ararat na nakasulat sa Biblia
ay nandoon pa doon sa bansang Turkey sa ating panahon. 예, 그곳에서 방주를 찾았어요. So natakpan nila ang barko ni Noe. 예, 그리고 창세기 11장에 그 노아의 후손들이 이제 방주에 나가지고 에덴 동산 옛자리에 살게 됐는데 그곳에서 높은 탑을 쌓았죠. Tapos yung mga inapo ni Noe ay nagtayo sila ng isang napakataas ng tore. 예, 그 탑을 쌓음으로 말미암아 전 세계에 인류가 흩어져 살기 시작했습니다. So dahil nagtayo po sila ng isang tore, ikinala sila ng Diyos sa buong mundo. 예, 그 언어가 탑을 쌓는 과정 속에서 하나님이 그것을 허락지 않았고 그에 대한 징벌로 언어를 나누게 하셨죠. So dahil po sa kanilang kasalanan, ginugol ng Diyos yung kanilang lingwahe. 제가 여기 필리핀에 와가지고 이곳저곳 이제 형제 자매들 신방을 합니다. So nung pumunta po kami dito sa Philippines, bumibisita po kami sa mga bahay-bahay ng mga kapatiran. 근데 이 필리핀 닭이나 그 한국 코리아 닭이나 꼬끼요 똑같이 울어요. Pero yung tunog ng manok dito, saka yung tunog namin sa Korea, pareho lang. 예, 필리핀 고양이나 한국 고양이나 야옹하고 똑같이 웁니다. Yung pusa ng Philippine, yung pusa ng Korea, parehas po yung kanilang tunog. Iyaong. 그런데 사람은 어때요? 똑같은 사람인데 말을 알아들 수가 없죠. Pero yung tao, kahit pareho po tayong hitsura ng tao, pero hindi po natin naintindihan. 예, 답답해 죽겠어요. Kaya nanghirap po mag-communication sa'yo. 언제 이 언어가 나눠졌죠? Kailan po ba naging ganito po yung lingwahe? Kailan? 바로 창세기 11장 바벨탑 사건 때에 그렇게 언어가 나눠진 겁니다. So Genesis chapter 11, nung nagtayo po sila ng Tore ng Babel, so dumami na po yung lingwahe sa mundong ito. 그 바벨탑 사건 이후에 아시아 쪽으로 사람들이 흩어서 살았는데 그게 이제 황인종이 된 거죠. Kaya yung mga grupo ng tao na pumunta sa bandang Asia, sila po yung tinatawag na yung brown skin color. 예. 아프리카 쪽으로 간 사람들은 이제 흑인종이 된 겁니다. So yung mga grupo na pumunta sa bandang Africa, sila po yung mga black skin. 예. 유럽 쪽으로 간 사람들은 이제 피부가 하얗게 백인종이 됐죠. So yung mga grupo na pumunta sa Europe, sila po yung tinatawag po sila white skin. 예. 바벨탑 사건 이후에 삼색 인종이 나온 겁니다. Kaya mula nung Tore ng Babel, so nagkaroon po ng tatlong uri ng yung skin color, yung kulay ng balat. 예. 그리고 창세기 12장으로부터 믿음의 조상인 아브라함이라는 사람이 등장을 합니다. Kaya magmula dun sa Genesis chapter 12, so nakita po natin isang tao si Abraham na ninuno ng pananampalataya. 예. 마태복음 1장은 구약 성경 39권을 요약하다고 말씀해 놨습니다. So sinabi ko sa iyo, Matthew chapter 1 ay isang summary ng lahat ng lumang tipan, 39 books. 예. 이 구약에 있는 모든 이 선지자들은 결국은 한 사람을 지목하고 있습니다. So lahat po ng mga propeta sa lumang tipan ay tumutukoy sa isang tao. 바로 그분이 누구입니까? Sino po siya? 바로 예수 그리스도입니다. Si Jesu Cristo. 아브라함이 이삭을 낳고 이삭이 야곱을 낳고 야곱이 12아들을 낳습니다. So si Abraham ay nanganak kay Isaac. Isaac ay nanganak ng Jacob. Jacob po ay nanganak ng 12 anak. 예. 거기에서 아브라함의 후손을 통해서 이스라엘이라는 나라가 나왔어요. So sa pamagitan ng ina po ni Abraham, so nagkaroon po ng bansang Israel. 예. 이스라엘은 여호와의 증인으로 알려져 있습니다. Kaya Israel po ay tinatawag po natin saksi ni Jehovah. 예.
소바이 소바이 우리 함께 원, 투, 쓰리 하면 함께 읽는 겁니다. Pag sinabi niya, sabay-sabay 1, 2, 3, basahin po natin ng sabay-sabay. 사바이 사바이 원, 투, 쓰리. Kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili upang inyong malaman at manampalataya kayo sa akin. At inyong maunawaan na ako nga, walang Diyos na inunyaan na una sa akin o magkakaroon man pagkatapos ko. 이 말씀과 같이 이스라엘은 하나님을 증거하는 민족입니다. Yung bansang Israel po ay nagpapatotoo sila tungkol sa Diyos. 이스라엘을 보면 하나님을 알 수가 있습니다. Kaya pag nakita po natin yung bansang Israel, 하나를 배워보면은 하나님을 알 수가 있습니다. kaya kung gusto mong kilalanin ang Diyos, dapat natin pag-aralan ang kasaysayan ng bansang Israel. 그들이 순종할 때는 하나님이 복을 주시고요. Kapag sumunod po sila sa Diyos, pinagpala sila ng Diyos. 그들이 불순종할 때는 하나님이 저주를 준다라고 우리가 배웠습니다. Pero pag sumuway sila sa Diyos, sinumpa sila ng Diyos. 예, 구약에 있는 많은 이 선자들이 결국은 메시아 구세주인 예수님을 기다렸는데 예수님이 오셨어요. Kaya kagaya po ng mga propesiya ng mga propeta sa lumang tipan, dumating na po si Jesus Cristo, isang tagapagligtas. 예수님은 온 세상을 구원하시기 위해서 이 땅에 오셨습니다. Si Jesus ay pumarito sa mundong ito upang iligtas lahat ng mga makasalanan. 그런데 하나님의 아들인 그 예수님을 이스라엘 사람들이 하나님이 택한 이스라엘 민족이 예수님을 죽였죠. Pero yung mga bansang Israel, yung mga Israelita ay pumatay kay Jesus Cristo. 예, 그러므로 말미암아 2000여 년 동안 예수님이 오신 이후 2000여 년 동안 그 이스라엘 나라가 이제 저주를 받았습니다. Kaya dahil sa kanilang kasalanan, sa loob ng 2,000 taon, sinumpa sila ng Diyos, pinarusahan po sila sa buong mundo. 그런데 이스라엘이 이제 저주받아서 전 세계에 뿔뿔이 흩어짐으로 말미암아 하나님의 이름이 더럽힘을 당한 겁니다. Pero nung sinumpa sila ng Diyos at ikinala sa buong mundo, yung banal na pangalan ng Panginoon ay nadumi dahil sa kanila. 예. 근데 이제 끝날에 이스라엘을 다시금 하나님이 축복해 주신다고 약속하셨어요. Pero may pangako po tayo sa Biblia, sa bandang huling araw, yung panunumbalik ng Diyos, yung bansang Israel. 예. 제리코 읽어주세요. Sa iyong kapigatian, kapag ang lahat ng mga bagay na ito ay dumating sa iyo sa mga huling araw, ay magbabalik loob ka sa Panginoon mong Diyos at iyong papakinggan ang kanyang tinig. 환란을 당하다가 끝날에 하나님의 말씀을 듣고 복을 준다는 약속입니다. Sa huling araw, sabi ng Diyos, pabalikin ka ng Diyos sa inyong dating lupain. 예. 그래서 이스라엘 민족을 다시금 회복시켜주는 이유가 있는데요. So meron pong dahilan bakit pinanumbalik sila ng Diyos. 첫 번째로는 여호와 하나님의 거룩하심, 하나님이 계시다는 걸 증거하기 위해서 그렇습니다. So una sa lahat, para sa banal na pangalan ng Panginoon, para mapakita, para magpatotoo na buhay ang Diyos. 두 번째로는 이스라엘에게 다시금 구원받을 수 있는 기회를 다시금 주시기 위해서 그렇습니다. Pangalawang dahilan, para ibigay yung pagkakataon sa mga Israelita para maligtas po sila. 그래서 에스겔 36장 22절에 함께 읽겠습니다. 사바이 사바이 1, 2, 3. Kaya't sabihin mo sa sambahayan ni Israel, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, hindi ito alang-alang sa inyo, o sambahayan ni Israel, na malapit na akong kumilos, kundi alang-alang sa aking banal na pangalan na inyong nilapastangan sa mga bansa na inyong pinuntahan. 네. 여기에 이스라엘 민족이 전 세계에 뿔뿔이 흩어지고 저주를 받음으로 말미암아 하나님의 이름이 너무너무 더럽힘을 당한 거예요. Sabi dito, nung ikinala sila sa buong mundo at sinumpa,
ang banal ng pangalan ng Panginoon ay napadumi. 예, 너희 이스라엘 사람들은 여호와의 증인이라고 하면서 왜 전 세계에 이렇게 뿔뿔이 흩어졌냐? Kasi po yung tanong ng mga ibang hentil, kayong mga Israelita, kayo po ay pinili ng Diyos, pero bakit ganun po ang nangyari sa inyo? 너희가 믿는 하나님은 없는가 보다. Nasaan ba ang Diyos? Nasaan ba yung Panginoon ninyong Diyos? Baka wala siya. 예, 그래서 세상 이방인들이 유대인들을 조롱을 하는 겁니다. Kaya yung mga ibang hentil ay tumawa sa mga Israelita. 근데 하나님이 그런 것을 보고요. 다시금 하나님이 계시다는 걸 증거하기 위해서 이스라엘을 다시금 잘 살게 해주는 겁니다. Kaya ibinaon ng Diyos yung bansang Israel upang makita po ng ibang mga bansa na buhay pa ang Diyos. 예, 실제로 이 1867년에 이 마크 트웨인이라는 이 유명한 이제 소설가, 역사학자인데요. 이 사람이 굉장히 여러 많은 책들을 썼습니다. So noong 1867, isang novel writer, Mark Twain. 예, 이 사람은 성경도 읽어봤습니다. So nagpasa po siya ng Biblia ng maraming beses. 예, 소설가이면서 학자이기 때문에 이 성경에 관심이 많았어요. So isa po siya sa mga novelist, saka yung scholar, interesado po siya sa Biblia. 예, 그러면서 이 성경 속에 나와 있는 이스라엘이란 나라를 가본 겁니다. Kaya pumunta po siya sa bansang Israel para malaman yung katotohanan. 예, 근데 이 이스라엘은 하나님의 축복의 땅으로 이 성경에 나와 있는데 막상 가보니까 황무지입니다. 황무지. So akala niya yung lupain ng bansang Israel ay isang lupang pinagpala ng Diyos. Pero pagdating niya po doon sa Israel, parang puro disyerto lang, tigang. 갈릴리, 나사렛, 여리고 이런 여러 베들레헴 많은 이스라엘의 성경 속에 나와 있는 여러 지역을 이렇게 다녀봤어요. Kaya pumunta po siya sa iba't ibang lugar doon sa Biblia. So Galilea, Nazareth, Bethlehem, iba't ibang lugar. 예. 근데 가는 곳곳마다 사람이 거의 없는 거예요. 사람이 별로 없습니다. Kaya pero kung saan man siya pumunta, so hindi po niya nakita yung tao. 네. 그래서 이 사람은 성경이 하나님 책이 아닌가 보다 생각했어요. Kaya iniisip niya, ay yung Biblia, ito ay hindi ito salita ng Diyos. 성경에는 이 이스라엘이 축복의 땅이라고 하는데 막상 1800년대에 가보니까 완전 저주받은 땅이었습니다. So dahil ang nakita po niya sa Biblia yung lupain ng Israel ay lupain ng pagpapala. Pero pagdating po niya sa lupain ng Israel ay tigang disyerto lamang. 예. 그런데 1948년 드디어 1948년 5월 14일 날 2000여 년 만에 이스라엘이 독립이 됐습니다. Pero 1948, May 14, yung Israel po ay nag-declare ng independence. 네. 여기 이 말씀 신문에도 나왔어요. So ito po yung mga dyaryo noon. 여기 초대수상 벤구르 의원이 이스라엘의 독립 선언을 선포하고 있습니다. Yung unang Prime Minister, Ben-Gurion, nagdeklara siya ng independence ng bansang Israel. 예. 거의 2000년 만에 사라졌던 그 나라가 다시금 이스라엘 나라가 탄생이 된 겁니다. So mula nung nawasak yung bansang Israel, 2,000 taon na ang nakakalipas. 예. 그런데 이스라엘 주변 나라는 전부 다 이슬람 국가입니다. 이슬람 국가. Pero lahat po ng mga bansa sa palibot ng Israel ay Arab nation, Islam. 그 아랍 세력 가운데 하나님을 믿는 유일한 나라는 이스라엘밖에 없었어요. Kaya sa gitna ng mga Muslim country,
isa lamang po yung Israel na nananampalataya sa Diyos. 예, 이렇게 독립 선언을 하는데 1948년 5월 15일 날 독립하고 바로 다음 날 전쟁이 일어났습니다. Kaya nung nag-declare sila ng independence, kinabukasan, so nangyari na, nagumpisa na po yung gera sa pagitan ng Israel at ibang mga Arab nation. 이스라엘 한 나라하고 그 조그만한 이스라엘 나라하고 아주 큰 아랍 세력하고 전쟁이 일어난 겁니다. Kaya isang napakaliit na bansa Israel, tapos ibang maraming mga Muslim country ay nakipaglaban. 여기 애기하고 이게 씨름 선수하고 하면 누가 이길 것 같아요? Sa tingin nyo, sa itong dalawa, isang bata, saka mga wrestler, malaki, sino kaya mananalo? 예. 그런데 이제 아이하고 이제 씨름 선수하고 이제 대결을 합니다. 근데 이 아이가 이렇게 던져버려요. So, binuhat ng bata yung malaking pro wrestler, tapos inihagis. 네, 그와 같이 이스라엘 한 나라하고 아랍 5개 나라하고 1차 중동 전쟁이 일어났는데요. So, parang ganun po, isang bansang Israel, tapos yung 5 Arab nation ay nakipaglaban sila. Ito po yung unang Middle East War. 이 어린아이가 씨름 선수를 이렇게 날려버린 것처럼 이스라엘이 그 아랍 5개 국가를 이겨버렸습니다. Katulad ng batang ito, nung gera po sila, Israel po ang nanalo. 네, 예, 읽고, 읽어주세요. At ang lahat ng mga haring ito at ang kanilang lupain ay sinakop ni Josue sa isang panahon sapagkat ang Israel ay pinaglaban ng Panginoong Diyos ng Israel. 예, 이 말씀처럼 여호와 하나님께서 이스라엘을 중심으로 해서 이스라엘 편에 서서 싸워주는데 아무리 큰 아랍 국가라 할지라도 결코 승리할 수가 없습니다. Dahil ang Panginoon ay nakipaglaban para sa Israel, kaya kahit ganong kalaking kalaban ng Israel ay talo sila. 1차 중동 전쟁이 1948년 5월 14일 일어났는데 이때 승리했습니다. Kaya unang Middle East War ay noong 1948 May, nanalo po ang Israel. 2차 중동 전쟁 1956년도에 일어났는데 이때도 승리했습니다. So pangalawang gera ay nangyari 1956, Israel ang nanalo rin. 예. 3차 중동 전쟁은 아주 유명한 전쟁인데요. 여기에 6일 만에 전쟁이 끝났습니다. Pangatlong gera ay napakasikat po ito dahil natapos na po itong gera sa loob ng 6 na araw. 예. 이스라엘의 그전 옛날 땅보다 6배를 더 차지했습니다. 승리해서. Kaya pagkatapos ng itong gera, pinalaki po ng Israel yung kanyang lupain 6 times compare sa dati. 제 4차 중동 전쟁은 이제 쉽게 말하면은 18대 1로 이렇게 아랍과 이스라엘 한 나라와 이렇게 싸웠는데요. 이스라엘이 승리했습니다. So pangapat na gera, Israel ay nakipaglaban sa 18 Arab nation, pero Israel ang nanalo. 예. 이렇게 이스라엘 조그마한 나라하고 이렇게 미국과 같이 큰 아랍하고 전쟁을 4차례나 했는데요. 싸울 때마다 승리하는 나라가 이스라엘입니다. Kaya Israel po, kahit napakaliit na bansa, pero sa 4 na gera laban sa ibang mga malalaking Arab nation, katulad ng US, pero lagi Israel ang nanalo. 예. 예, 더 식스데이 식스데이 워 아주 유명한 전쟁입니다. So, 6-day war, ito po yung sikat na gera. 예, 여기가 이스라엘인데요. ito po yung Israel. 예, 시나이 반도까지 완전 6배 정도 더 전쟁에 승리해가지고 땅이 넓어졌습니다. Kaya yung Sinai Peninsula ay bumalik sa Israel pagkatapos ng gerang ito. 예, 사바이 1, 2, 3. Sapagkat pinalayas ng Panginoon sa harapan ninyo ang malalaki at malalakas na bansa
At tungkol sa inyo ay walang tao na nakatagal sa harapan ninyo hanggang sa araw na ito. Magagawa ng isa sa inyo na mapatakbo ang 1,000 sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ang nakikipaglaban para sa inyo, gaya ng ipinangako niya sa inyo. 예. 여기 한 사람이 이스라엘 한 사람이 아랍 적들 1,000명을 이긴다라고 하나님이 약속하셨어요. Sabi dito, magagawa ng isa sa inyo na mapatakpo ang 1,000. 네, 이 말씀대로 전쟁에서 여러 차례 승리했습니다. Kaya kagaya ng salita ng Diyos, ganito, Israel po ay nanalo maraming beses. 사바이 1, 2, 3. At ikaw, o tore ng kawan, na burol na anak na babae ng Zion, ito sa iyo'y darating, ang dating kapangyarihan ay darating, ang kaharian ng anak na babae ng Jerusalem. 예, 뿐만 아니라 여기 전 세계에 뿔뿔이 흩어져 있던 이스라엘 백성들이 다시금 예루살렘으로 돌아온다라는 약속이죠. Ito po yung pangako ng Diyos na yung mga Israel, ikinala sa buong mundo, ay babalik sa kanilang dating lupain, Jerusalem. 예, 이제 돌아오려면은 이제 그곳에 이제 그 전에는 황무하던 땅이었는데 농사를 지을 수가 없었어요. Yung dating lupain po nila ay hindi mari mabungkalan dahil tigang yung sirang lupa. 1800년대만 해도 이스라엘은 농사를 지을 수가 없었어요. 아까 마크 트웨인이 거기를 갔다 왔다고 했잖아요. So kagaya ng sinabi ni Mark Twain, so nung 1,800 yung years, hindi pa pwede makipagtanim doon sa lupain ng Israel. 예. 근데 19세기에 들어서 드디어 이제 이스라엘이 독립이 되고 난 이후에 하늘에서 이 이스라엘 땅에 비가 내리기 시작했습니다. Pero mula nung naging independence po sila, nag-umpisa na po yung ulan sa lupain ng Israel. 이 말씀과 같이 그 황무한 땅이 이제 농사짓기에 아주 좋은 땅이 되는 겁니다. Kaya kagaya ng sinabi dito, yung dating sirang lupa ay naging mabuting lupa. 예. 자, 제리코. At kanilang sasabihin, ang lupaing ito na naging sira ay naging gaya ng halaman ng Eden, at ang sira, giba at wasak ng mga bayan ay tinatahanan na ngayon at may pader. 예. 황무한 땅이 이제는 에덴 동산 같이 됐던 약속입니다. Yung dating tigang ay naging gaya ng halamanan ng Eden. 예. 그래야 살 거 아니에요. So para mabuhay ang tao doon. 예. 이런 황무한 땅이 이렇게 이제 아주 살기 좋은 곳이 됐어요. Kaya yung dating disyerto ay naging maganda, kagaya ng naging magandang lupa. 예. 뿐만 아니라 전 세계에 뿔뿔이 흩어져서 이스라엘 민족이 전부 다 살아는 줄 알았는데 다시금 이스라엘을 하나님이 회복시켜 주셨습니다. Kaya akala po ng mga tao, lahat ng mga Israelita ay patay na, wala na, pero pinanumbalik po sila ng Diyos. 예, 이렇게 이제 스프링클러를 이용해서 이제 경작지를 만드는 겁니다. So sa pamagitan ng sprinkler, so nagsasaka po sila. 예, 이곳이 바로 이스라엘 땅이었는데요. 이스라엘이 독립이 되고 난 이후에 이렇게 됐습니다. So yung dating lupain ng Israel ay naging maganda pagkatapos ng independence nila. 네, 하나님이 비를 주셔서 사람들이 돌아왔고 이곳에 이제 나무들이 자라면서 집을 짓기 시작한 거예요. So dahil umulan, nagumpisa po yung ulan, kaya bumalik po sila sa kanilang dating lupain at nagtayo sila ng maraming bahay. 이렇게 사막과 같은 황량한 땅이 이제 이렇게 아주 푸른 초원이 됐습니다. So dating disyerto, pero ngayon ay naging muntiang. 이 해안이 이렇게 황량한 해안이 아름다운 도시가 됐습니다. So yung mga dating lupa, pero ngayon magandang city. 예. 이 말씀대로 전 세계에 또 뿔뿔이 흩어졌던 이스라엘 백성들이 돌아오는 거예요. 제리코 읽어주세요. Aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silangan at titipunin kita mula sa kanluran. Aking sasabihin sa hilaga, hayaan mo, at sa timog huwag mong pigilin.
Dalhin mo rito ang aking mga anak na lalaki na sa malayo nagmula at ang aking mga anak na babae na mula sa mga dulo ng lupa. 예, 전 세계 134개국에 이스라엘 백성들이 예수님을 죽임으로 말미암아 전 세계에 뿔뿔이 흩어져 있었거든요. 그런데 1948년 5월 14일 날 독립합으로 말미암아 중동 전쟁이 일어났고 거기에 이제 전쟁에서 할 때마다 승리를 하게 됩니다. So 그리고 dahil sa kanilang kasalanan na pumatay kay Jesus Kristo, ikinala sila sa buong lupa, 134 country. Doon po sila pinarusahan sa loob ng hanggang nag-declare po sila ng independence 1948 May 14. 예, 그리고 이 말씀대로 전 세계 뿔뿔이 흩어졌던 이스라엘 백성들이 고국으로 돌아오는 겁니다. Pero kagaya ng sinabi dito, bumalik po sila sa kanilang dating lupain. 네, 이렇게 흩어져 있었는데 동서남북에서 다 돌아오는 So 겁니다. mula sa silangang kanlungan, hilaga, timog, bumalik po sila sa kanilang lupain. 예, 사바이 1, 2, 3. Imulat mo ang iyong mata sa palibot at ikaw ay tumingin. Silang lahat ay nagtitipon, sila'y pumaroon sa iyo. Ang iyong mga anak na lalaki ay nagmumula sa malayo at ang iyong mga anak na babae ay kakalungin. 예, 이 말씀과 같이 하나님이 다 이스라엘로 끌어모으는 겁니다. Kaya lahat po ng mga Israelita na kalat-kalat sa buong mundo ay ibinalik ng Diyos, tinipon ng Diyos sa kanilang dating lupa. 배를 타고 오기도 하고 비행기를 이용해서 버스를 이용해서 들어오기도 합니다. Sa pamamagitan ng barko, sa pamamagitan ng eroplano, sa pamamagitan ng bus. 예, 여기에 제리코 읽어주세요. Sino ang mga ito na lumilipad na parang ulap at parang mga kalapati sa kanilang mga bintana? 예, 이 말씀과 같이 저 구름같이 비둘기가 그 보금자리로 날아오는데 여기 이제 비둘기는요 멀리 갔다가 집으로 잘 돌아옵니다. Yung kalapati po, yung katangian po ng kalapati, kahit dinadala po sila sa malayo, marunong siya bumalik sa kanyang dating bahay. 예, 비둘기가 멀리 갔다가 돌아오는데 오늘날에 그 비둘기를 자세히 보니 그 속에 사람이 타 있을 거예요. Pero sa mata nila, pag tumingin po sila ng mabuti, isang kalapati, sa loob ng kalapati may tao na kasakay. 예, 이 말씀은 지금으로부터 2700여 년 전에 이사야 선자를 통해서 전 세계에 뿔뿔이 흩어져 있던 이스라엘 백성들이 비행기를 타고 이스라엘로 돌아오는 것을 하나님이 이사야 선지자에게 보여준 겁니다. So ipinakita ng Diyos kay propeta Isaiah, yung Israelita ay bumabalik sa kanilang dating lupain sa pamamagitan ng eroplano. Kaya sinabi ni Isaiah, ito ay parang kalapati. 예, 2700여 년 전에는 비행기가 없었잖아요. Dahil 2,700 years ago, wala pa yung eroplano noon. 근데 하나님이 그걸 미리 이사야 선지자에게 보여준 거예요. Pero ipakita ng Diyos kay propeta Isaiah. 이 비행기는 지금으로부터 100여 년 전에 라이트 형제에 의해서 발명이 됐습니다. Yung eroplano po ay naimbento ng Wright brothers halos 100 years ago. 예. 그런데 하나님은 이스라엘 백성들이 2700년 전에 비행기를 타고 이스라엘로 돌아올 것을 이사야 선지자에게 미리 말씀해 주셨어요. Pero sinabi ng Diyos sa propeta Isaiah na babalik yung Israel sa pamamagitan ng eroplano 2,700 years ago. 이 이디오피아에 그 유대인들이 거기서 많이 살았는데요. 비행기를 타고 나라가 독립이 되고 난 후에 비행기를 타고 이스라엘로 돌아오는 겁니다. So maraming Israelita ay nasa Africa, Ethiopia. So bumalik po sila sa Israel sa pamamagitan ng eroplano. The Jews of Ethiopia call themselves Beta Israel, which means the house of Israel. Beta Israel was isolated for thousands of years from the rest of the Jewish world. In May 1991, the State of Israel launched Operation Solomon
to rescue the 15,000 remaining Ethiopian Jews in Ethiopia during an incredible non-stop 36-hour period. There was a time when the Jews of Ethiopia were a mighty tribe that ruled the land. Living in their thatched huts, they ruled the mountain highlands around Lake Tana. They were a people who studied the Torah, who were strictly observant, and remembered when Jerusalem was mighty. נכנסנו לציפור גדולה עם כנפיים מברזל, אמא קצת בכתה ואבא רוב הזמן שתה. אחר כך הוא אמר לי בן, החוצה תסתכל, עכשיו שמיים עננים, בסוף זה ארץ ישראל. בספר הספרים כתוב שהיא טובה, חלב אפשר לשתות שם מתוך האדמה. אברהם אבינו עשה בה את הברית, ומקומנו שם אלוהים הזה החליט. A total of 36 jumbo jets and transport planes, with all the seats removed to accommodate the maximum number of passengers, brought the last of the Beta Israel to their new home in Israel. ברוכים הבאים לישראל. התגשם החלום, עוד מעט נגיע לארץ ישראל. בירח 예. 이스라엘은 하나님의 말씀대로 이루어지는 역사라고 할 수 있습니다. So lahat po ng mga nangyari sa bansang Israel ay ayon po sa sinabi ng Diyos sa Biblia. 구약의 1500년 동안 예수님이 오실 것에 대해서 예언을 예언을 해놨습니다. 그대로 이루어졌죠. So doon po sa lumang tipan, so sinabi ng mga propeta na darating si Hesus Kristo sa loob ng 1,500 years. 이스라엘 백성들이 예수님을 죽임으로 말미암아 2000여 년 동안 전 세계에 뿔뿔이 흩어져서 2000여 년 동안 나라가 없었습니다. So dahil sa kasalanan po nila na pinatay nila si Jesus, ikinala sila sa buong mundo at pinarusahan po sila sa loob ng 2,000 years. 그런데 하나님께서 약속하시기를 세상 끝날이 될 때에 2000여 년 지나고 난 이후에 분명히 이스라엘이 다시금 회복이 될 거라고 많이 약속해 놨습니다. Pero sinabi ng Diyos sa Biblia, pagkalipas ng 2,000 years sa bandang huli sa panahon ay yung panunumbalikin sila sa kanilang dating lupain. 이 하나님의 말씀대로 이스라엘은 지금 회복이 돼서 강국이 됐습니다. Kaya kagaya ng sinabi ng Diyos sa Biblia, yung Israel po ay bumalik na sa kanilang lupain at naging malakas na bansa. 48년 이후에 계속해서 이란에서 이렇게 이제 리비아에서 이스라엘로 돌아오는 광경입니다. Kaya yung mga Israelita galing sa Iran, Libya ay bumalik sa Israel. 예멘 유대인들이 또 이스라엘로 돌아옵니다. Yung mga Yemeni Hudyo ay bumalik sa Israel. 뿐만 아니라 이라크에서도 돌아옵니다. So galing po sa bansang Iraq, bumalik sila sa Israel. 아랍에 살고 있었던 그 유대인들도 이스라엘로 돌아옵니다. Yung mga Israelita galing po sa Arab nation ay bumalik sa Israel. 134개국에 흩어져 있던 이스라엘 사람들이 이스라엘로 고국으로 돌아오는 거예요. Kaya yung mga Israelita ay kinala sa 134
34 countries sa buong mundo ay bumalik na sa kanilang dating lupain. 이스라엘의 회복은 아주 중요한 의미가 있습니다. So napakahalaga po yung kahulugan ng panumbalik ng bansang Israel. 사바이 사바이 1, 2, 3. Sa puno ng igos ay pag-aralan ninyo ang talinghaga. Kapag nananariwa ang kanyang sanga at sumusupling ang mga dahon, ay nalalaman ninyo na malapit na ang tag-araw. Gayun din naman, kapag nakita ninyong mangyayari ang mga bagay na ito, alam ninyong iyon ay malapit na, nasa mga pintuan na. 구약의 선진들이 예수님이 오신다라고 약속한 것과 같이 So kagaya na yung sinabi ng propeta sa Lumang Tipan na pupunta, ipapanganak si Jesus sa mundo. 지금 우리가 살고 있는 이 시대는 바로 이스라엘의 회복으로 말미암아 예수님이 곧 오실 것에 대한 예언의 말씀입니다. Pero sa ating panahon, meron po tayong isang propesiya na babalik si Hesus Kristo pagkalipas ng panumbalik ng bansang Israel. 여기 무화과 나무는 이스라엘을 의미합니다. Yung puno ng igos ay nangangahulugan ng bansang Israel. 예, 무화과는 꽃이 안 핀 상태에서 바로 열매를 맺어요. Yung puno ng igos, wala po siyang bulaklak. Yung bunga agad, bunga. 예, 그러면은 이제 추수 때가 된 겁니다. 추수 때. So ibig sabihin, malapit na yung panahon ng pag-aani. 예, 그와 같이 무화과는 이스라엘을 의미하는데요. 전 세계에 뿔뿔이 흩어져 있던 이스라엘 백성들이 다시 고국으로 들어와서 이스라엘이 강국이 되면은 곧 예수님이 오신다는 증거입니다. Yung kahulugan lang itong parabol, kapag bumalik na po lahat ng mga Israelita galing sa iba't ibang bansa, ibig sabihin, malapit na pagbalik ni Hesus Kristo. 예, 여기 영상을 볼게요. Our people were scattered for 2,000 years and now brought back to their own nation, which has never happened to any other nation before. It's a great miracle. The fact that Jerusalem came back into the control of Jewish government is looked at by most prophecy teachers as a major fulfillment and a sign of the end times and the return of Yeshua. Jesus gave an interesting parable in Matthew 24. He said, I want you to look at the fig tree. He said, when the branches of the fig tree become soft and when the first leaves come out, then you will know that the end is near and that generation will not pass away till all that happens. The fig tree is the nation of Israel. I do believe that we are in the end times. I do believe that the return of Christ is near. I really believe so. Restoration of Israel in this land is prophetic, is according to the timetable. 구약의 40여 명의 기자들이 성경을 기록했습니다. So yung Lumang Tipan ay isinulat ng 40 na writers. 예, 구약의 많은 선지자들을 통해서 예수님을 메시아가 오신다라고 약속하셨어요. So lahat po ng mga propeta sa Lumang Tipan ay nagsabi na pupunta si Jesus sa mundong ito. 비록 그들이 예수님을 죽임으로 말미암아 전 세계에 흩어져 있었지만은요, 하나님의 계획이 있었습니다. 전 세계에 뿔뿔이 흩어지면서 그들은 하나님을 증거한 겁니다. Pero sa ating panahon, kapag bumalik po sila sa kanilang dating lupain, pagkalipas ng 2,000 taon na ng pagturusa, yun po yung layunin na magpapatotoo sila sa Diyos. 그들을 통해서 이 성경이 전 세계로 퍼지기 시작한 겁니다. Kaya sa pamamagitan po nila, yung Biblia po ito ay ipinangaral sa buong mundo. 뿐만 아니라 이 이스라엘을 통해서 전 세계 이방인들이 메시아 구세주가 오신다라고 많은 증거를 한 거예요. Tapos sa pamamagitan po ng Israelita, ito po yung salita ng Ebanghelyo ay ipinapangaral sa buong mundong ito para maligtas po sila. 주님이 곧 오실 겁니다. Malapit na po yung second coming. 예, 마태복음 24장은
오늘날에 일어날 일과 앞으로 장차 일어날 일에 대해서 기록이 되어 있습니다. So Mateo chapter 24 ay tungkol sa mga bagay nangyayari ngayon at mangyayari sa hinaharap. 사바이 1, 2, 3. Samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo, lumapit sa kanya ng sarilinan ang mga alagad na nagsasabi, "Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang tanda ng iyong pagdating at ng katapusan ng panahon?" 예수님과 제자들이 이스라엘의 감람산에서 주로 이렇게 거기서 잠을 자고 예루살렘에서 복음을 전했는데요. Yung si Jesus saka yung kanyang alagad ay tumira doon sa bundok ng mga olibo. 예, 그 예수님의 제자들이 예수님께 물어본 거예요. 세상 끝에는 앞으로 세상은 미래는 어떻게 됩니까? Kaya yung mga alagad ni Jesus ay nagtanong kay Jesus, ano ba ang mangyayari pag malapit na bumalik kayo sa mundong ito? 예, 예수님께 물어보니까요. 예수님이 다 얘기를 해줍니다. Kaya si Jesus ay sumagot sa kanila. 예수님과 그 제자들이 머물렀던 감람산 한번 보겠습니다. So tingnan po natin kung nasaan yung bundok ng mga olibo. Damsel in distress, today was a fairy tale. 바로 이곳이 감람산입니다. So ito po yung bundok ng olibo. 이게 전부 다 공동묘지입니다. 공동묘지. Ito po ay cemetery, pati hospital naman. Hello? Ito po yung bundok ng olibo. 예, 여기가 만민중앙교회이고요. 교회입니다. So ito po ay isang simbahan, church. 여기가 이게 감람나무 올리브입니다. 올리브 나무입니다. Ito po yung puno ng olibo. 여기가 겟세마네 동산. 예수님께서 십자가에 못 박히기 전날 밤새도록 기도한 곳입니다. Ito po ay Getsemane, kung saan nanalangin si Jesus bago po siya mamatay. 이게 전부 다 감람나무입니다. So lahat po ito ay puno ng olibo. 예, 여기가 감람산이고요. 여기가 성전이 있었던 자리입니다. So ito po yung bundok ng olibo, tapos yung taas po ay kinaroroonan ng location po ng temple law. 예, 여기는 바로 예루살렘 도시입니다. Ito po yung city of Jerusalem. 예, 이 감람산에 머물면서 예수님과 제자들 사이에 얘기를 나눈 거예요. Kaya doon po sa bundok ng olibo, so nag-usap po sila si Jesus sa kayong mga alagad. 예,
무슨 얘기를 했는지 한번 보십시다. So, tingnan po natin kung ano po yung pinag-usapan nila. As Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him privately. Tell us, they said, when will this happen? And what will be the sign of your coming and the end of the age? Take heed that no one deceives you. For many will come in my name, saying, I am the Christ. You will hear of wars, and there will be famines, pestilences, and earthquakes in various places. On world news, major quake. A powerful earthquake hits the island nation of Haiti. Every building and home has collapsed. Behold, I have told you all things beforehand. When you see these things coming to pass, know that it is near. Jesus Christ met in front of you. That's right. He says he is the second coming. He integrates himself within me. With all the strange things happening in our world today, one can't help but ask, are we close to the end? Are we the generation that will witness the coming of the Lord and the end of the age? God has never left us in the dark. Now when these things begin to take place, look up and raise your heads, because your redemption is drawing near. Truly I say to you, this generation will not pass away until all things take place. The real signs of the times. Sound check. Okay, exercise po tayo. Para walang antok. So, reverse. So, massage po sa tabi ninyo. 시원하시죠? Masarap po ba? Masarap massage? 자, 이제 또 뵙겠습니다. 자, 뵙겠습니다. 자, 성경에 이제 시대가 나옵니다. 여기. Sa Biblia po, meron pong mga timetable. 여기에 인류의 역사의 시작인 아담이라는 사람이 있고요. Doon po sa simula, si Adan. 이 양심 시대가 있습니다. So, nagkaroon po ng panahon ng konsensya. 이때 노아 당시에 하나님으로부터 물심판을 받은 적이 있었죠. Kaya sa panahon po ni Noe, nagkaroon po ng parusa sa pamamagitan ng baha. 예, 아담의 20대 손인 이제 아브라함이라는 사람을 통해서 또 한 사람을 통해서 한 나라를 만드는데 그 나라가 이스라엘입니다. Tapos, pinili ng Diyos si Abraham. So, doon po, nag-umpisa po yung history ng isang bansang Israel. 아브라함의 후손인 이 모세를 통해서 하나님이 십계명을 주십니다. Sa panahon po ni Moises, ibinigay ng Diyos sa kanila 10 utos. 그래서 예수님이 오시기 전까지 이스라엘을 통해서 하나님이 역사를 하는데요. Kaya bago dumating si Jesus, ang Diyos po ay kumilos sa kasaysayan ng bansang Israel. 예, 거기에 이제 율법 시대라고 합니다. So yun po yung tinatawag na panahon ng batas, kautusan. 이스라엘 사람들이 예수님을 받아들이 믿을 줄 알았는데 그들은 예수님을 거부했어요. Pero ang problema po, tumanggi po sila kay Jesus. 그래서 유대인들에게 주어질 축복이 이방인들에게 축복이 전해진 겁니다. Kaya yung pagpapala na dapat pumunta sa Israel ay lumipat na sa mga Gentile. 예, 그래서 이스라엘이 저주를 받으면 이방인들이 축복을 받고요. Kaya sa panahon po nila, sa panahon po ito, yung Israel ay sinumpa
pero yung mga hentil ay pinakpala ng Diyos. 이스라엘이 축복을 받으면 이방인들이 저주를 받는 역사입니다. Pero kapag pinakpala yung Israel, yung mga hentil ay sinumpa ng Diyos. 예, 예수님이 오시기 전에는 이스라엘이 축복을 받을 때가 있었는데요. 예수님이 오신 이후에는 이방인들에게 이 복이 임한 겁니다. So bago dumating si Jesus, yung Israel po ay pinakpala ng Diyos. Pero pagkatapos dumating si Jesus, yung pagpapala ng Diyos ay lumipat na sa mga Gentile. 바로 그 복은 뭐냐면 이 성경을 통해서 전해지는 영생이라는 복입니다. So anong uri ng pagpapala po ito? Yung pagpapala po ito ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. 분명하게 말씀드리지만 또 내일과 모레에 참여하시는 분들은 이 성경을 통해서 꼭 영생을 얻을 수 있습니다. Kaya yung mga dadalo bukas hanggang katapusan ng itong Bible seminar ay makakatanggap po kayo ng buhay na walang hanggan. 왜 그러냐면 지금은 그래도 이방인의 시대이기 때문에 하나님이 특별히 이번 주간 참여하신 모든 분들에게 하나님의 복이 임하는 겁니다. So bakit po? Yung panahon po natin ngayon ay panahon ng para sa mga hentil, kaya para sa lahat po ng mga nakikinig ng salita ng Diyos ay pagpapalain ng Diyos sa pamamagitan ng salita niya. 근데 그 이방인들의 복도 이제 7년 환란이라는 것이 돌아오면 끝이 납니다. Pero may katapusan po itong panahon, so bago magumpisa po yung 7 years of tribulation. 예. 이 7년 환란 기간에는 유대인들이 복 받는 기간입니다. Pero sa loob ng itong 7 years of tribulation, ito po yung para sa mga Hudyo. 이 유대인들이 이스라엘 사람들이 복을 받으면 이방인들은 저주를 받습니다. Pero ibang mga Gentile, katulad po natin, ay susumpain ng Diyos sa loob ng itong 7 years. 예, 7년 동안 이방인들이 철저히 저주를 받는다 이 말입니다. Kaya sa loob ng 7 years na ito, yung mga hentil ay susumpain ng Diyos. 지금은 7년 환란 전인데 아직은 우리가 이 자리에 있는 모든 분들이 복 받을 수 있습니다. Pero ngayon po ay hindi pa simula yung 7 years, kaya pwede po tayong lahat ay pagpapalain ng Diyos. 이제 그것을 증거해 드리겠습니다. Yun po yung ipapaliwanag ko sa iyo. 예, 지금은 우리가 복을 받는데요. 예, 자, 보겠습니다. 마태복음 24장 5절을 보겠습니다. 사바이 1, 2, 3. Sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na nagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw nila ang marami. 예. 마지막 시대가 되면은 거짓 예수가 많이 나타난단 말입니다. So sabi ni Jesus, sa huling araw, lilitaw po maraming mga bulaang Kristo. 예. 진품이 진짜가 있기 때문에 이 진짜가 아주 이 값비싼 이 시계일수록 진품일수록 가짜도 있는 겁니다. So kapag isang bagay ay napakahalaga, so maraming peke. 예. 가방도 그렇죠. 가방도 그렇고 옷도 마찬가지고 비싼 옷일수록 그것을 비슷하게 많은 가짜 옷도 있는 거죠. So katulad ng bag o kasuotan, yung mga kapag sobrang mahal, so maraming mga peke. 예. 진품이 귀하면 귀할수록 진짜 어떤 물건이 귀하면 귀할수록 가품, 짝퉁도 많이 나오는 겁니다. Kaya kapag mas mahal yung presyo, mas maraming peke. 예. 진짜 하나님이 계시고 진짜 예수님이 계시기 때문에 가짜 하나님도 나오고 가짜 예수님도 계신 겁니다. So dahil ang tunay na Diyos, tunay na Jesus ay nabuhay. Kaya maraming mga peking Diyos o peking bulaang Kristo, bulaang Diyos ay lumilitaw sa mundong ito. 하나님이 계시지 않는다라고 하면 예수님이 계시지 않는다라고 하면은 가짜 하나님, 가짜 예수님도 없는 거예요. So ibig sabihin,
Kung walang Diyos, kung wala si Jesus Kristo, wala rin po yung peke. 네, 여기에 가짜 예수님이 나와 있는데요. 한번 보겠습니다. So, paano rin po natin? Katiwalaan dito. Tatay ninyo si Lucifer, tinalo ko dito. Hindi nyo natalo siya eh. Tatay ninyo siya eh. Tingnan ninyo. Hawak-hawak niya, mga liig ninyo. Tapos debate. Tapos sabi mo, tingnan mo yung assessment mo, takot ako makipagdebate. Hindi nga ako natakot kay Lucifer, sa inyo pa. Pero bakit hindi ko kayo didibatihin? Bakit ko kayo didibatihin? Ako na nga yung katotohanan. Ako ang daan at ang buhay. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Anong didibati ko sa inyo? Ha? Paano niyo ako didibatihin yan? I am the way. 자기가 지금 예수님이라고 얘기하는 거예요. Siya daw si Jesus. 예, 가짜입니다. Peke po yan, peke. 예, 한국에도 여기 가짜 예수님이 많이 있고 가짜 하나님도 많이 있습니다. Sa Korea, so maraming pekeng Kristo, maraming pekeng Diyos. 예, 이 사람은 자기가 내가 길이요 진리요 생명이라 하면서 자기가 예수님이라고 얘기합니다. So sabi niya, siya daw si Jesus, siya yung daang buhay at katotohanan. 근데 죽었어요. Pero namatay na siya. 예, 이 사람도 미국에 있는 예수님이라고 합니다. Ito po yung isang Amerikano, nagka-claim daw siya siya ay Diyos, siya Jesus. 그러면서 여기에 내가 너희들에게 휴식 안식을 주겠다 하면서 너희 아내들을 맡기라 얘기합니다. Sabi niya, bibigyan ko kayo ng kapahingaan, ibigay mo sa akin yung asawa mo. 예. 또 여기 자기가 예수님 러시아에 있는 예수님이십니다. Ito ay Russian Jesus. 예. 예수님은 지금 이 땅에 안 계십니다. 사람으로는 안 계십니다. Si Jesus po ay wala na po siya sa lupang ito. 하나님 보좌 우편에 지금 앉아 계신다고 말씀하고 계셔요. Nakaupo po siya sa kanan ng Diyos sa langit. 예. 예수님께서 말씀하셨어요. 사바사바의 1, 2, 3. At kung may sinumang magsabi sa inyo, masdan ninyo, narito ang Kristo o nariyan siya, huwag ninyong paniwalaan. Sapagkat lilitaw ang mga bulaang Kristo at ang mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano pat ililigaw kung maaari pati ang mga hinirang. 예. 여기에 보면은 많은 사람들이 그 가짜 예수님을 막 여기 있다 저기 있다 막 따라다니는 사람도 많이 있습니다. Kaya sabi dito, maraming tao ay humahabol sa mga bulaang Kristo, peke Kristo. 우리는 성경을 믿어야 됩니다. So dapat ito pong Biblia ang paniwalaan natin. 이 성경 하나님의 말씀만이 진리예요. Yung salita ng Diyos, Biblia lamang ang katotohanan. 앞으로 장차 오실 예수님은 공중 재림하신다고 말씀하셨어요. Sabi sa Biblia, si Jesus ay babalik mula sa langit. 앞으로 오실 예수님은 2000년 전에는 아기 예수로 베들레헴이라는 곳에서 태어났습니다. So 2,000 years ago, si Jesus ay ipinanganak sa mundong ito bilang isang sanggol doon sa Bethlehem. 2000년 전에 예수님은 33년 동안 이스라엘 사람들과 함께 했어요. 2,000 years ago, si Jesus ay nabuhay dito sa lupa sa loob ng 33 years. Kasama po yung mga tao. 근데 예수님은 십자가에 죽으시고 3일 만에 부활하셨죠. Pero ipinako siya sa cross, pagkalipas ng 3 araw, binuhay siya muli sa mga patay. 예, 40일 동안 많은 사람들에게 보이시고 많은 사람들이 보는 앞에서 승천하셨습니다. So nagpakita po siya sa maraming tao, nung binuhay siya muli sa mga patay, nagpakita siya sa maraming tao sa loob ng 40 days at umakyat siya sa langit. 근데 성경에 앞으로 장차 오실 예수님은 하늘에서 공중으로 임한다라고 말씀하셨습니다. Pero sinasabi ng Biblia, yung babalik si Jesus ay sa langit, babalik po siya. 구원받은 사람을 예수님이 오셔서 하늘로
끌어올리신다고 말씀하셨습니다. So sabi niya, lahat po ng mga taong ligtas ay kukunin niya sa langit. 예, 그래서 구원받은 사람은 예수님을 그 낙원이라는 곳에서 만나게 돼 있어요. Kaya lahat po ng mga taong ligtas ay kukunin po niya at dadalhin po doon sa parahiso. 예, 그 말씀이 어디 있느냐? 마태복음 24장이 나옵니다. So Matthew chapter 24, 마태복음 24장 33절 40 마태복음 24장 40절입니다. 사바이 1, 2, 3. Kaya may dalawang taong pupunta sa bukid, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. May dalawang babaeng magtatrabaho sa isang gilingan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. 이 말씀과 같이 예수님이 오시면은 구원받은 사람을 데리고 샥 올라가는 거예요. So kagaya ng sinabi dito, pagbalik po ni Jesus, yung mga taong ligtas ay kukunin niya. 예, 이 말씀과 같이 예수님이 오시면 구원받은 사람은 올라가고 여기 두 여자가 매를 갈고 있음에 하나는 데려감을 당하고 하나는 버려둠을 당합니다. Kaya dalawang babae nagtatrabaho sa isang gilingan, ang isa ay kukunin, ang isa ay iiwan. 예, 이 여인은 맷돌을 갈다가 예수님이 오시면 구원받은 사람이기 때문에 샥 들려 올라갑니다. Kaya yung babaeng ito, abang nagluluto sa gilingan, so kukunin siya. 이 사람은 구원을 받지 못했어요. 이 땅에 그대로 남아 있는 겁니다. Pero yung kaliwa, yung kanan, hindi po siya ligtas. Kaya maiwan siya sa lupa. 구원받지 못하고 남아 있는 사람은 7년 환란에 들어가겠죠. Yung mga taong maiwan doon sa rapture ay papasok sa 7 years of tribulation. 사바이 1, 2, 3. Sinasabi ko sa inyo, sa gabing iyon ay may dalawa sa isang higaan. Ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. May dalawang magkasamang magtatrabaho sa gilingan, kukunin ang isa at ang isa'y iiwan. 예. 이 잠을 자고 있는데 예수님이 오시면 구원받은 사람을 샥 데리고 가는 거예요. So habang natutulog po sila sa gabi, yung taong ligtas ay kukunin niya. 예. 이걸 보고 휴거라고 하는데요. So ito po yung tinatawag na rapture. 사바이 1, 2, 3. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trompeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. 예. 이 말씀과 같이 이 천사장의 소리로 하나님의 나팔로 구원받은 사람을 싹 부르는 겁니다. Kaya kasabay po yung tinig ng arkanghel, yung mga taong ligtas ay kukunin ng Diyos. 먼저는 구원받은 사람이 예수님이 오시기 전에 구원받은 사람이 죽어 있는 사람도 있거든요. 육신이 땅에 묻힌 사람이 있거든요. So yung mga namatay kay Kristo, sila po muna babangon. 예수님이 3일 동안 무덤에 묻혀 있다가 3일 만에 살아나신 것과 같이 앞으로 장차 예수님이 오시면은 부활이라는 게 있습니다. So kung paano si Jesus ay binuhay muli sa mga patay, ganun din po yung mangyari sa mga namatay kay Kristo, taong ligtas. 예. 그러면서 이제 공중에서 구름 속으로 끌어올려가서 주님을 만나게 돼 있어요. Kaya doon po sa himpapawid, so magkakatipod po lahat po ng mga taong ligtas. 사바이 1, 2, 3. Pagkatapos, tayong nabubuhay na natitira ay aagawin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin at sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. 예. 이 말씀과 같이 장차 오시는 예수님은 2000년 전에 오셨던 아기 예수님과 다릅니다. 예, 왕 중의 왕으로 오셔서 구원받은 사람을 끌어올려서 공중에서 만나게 돼 있어요. Yung Panginoon na babalik muli sa mundong ito ay hindi po kagaya ng unang Panginoon na ipinanganak bilang sanggol, babalik po siya bilang hari sa mga hari, Panginoon sa mga Panginoon. 예, 주님이 오시면은 구원받은 사람을 쭉 끌어올라갑니다. Kaya lahat po ng mga taong ligtas ay kukunin ng Panginoon. 이 뉴턴이란 과학자 만유 인력의 법칙을 발견한
이 뉴턴이라는 과학자는 그리스도인이었습니다. Isang scientifico, John Newton, naka-discover siya ng law of gravitation. 예. 근데 이 뉴턴의 제자는 이 공중 재림, 이 휴거를 뉴턴의 제자는 믿지 못한 거예요. Si Newton ay Kristyano na naniniwala sa rapture, pero yung kanyang alagad ay ayaw maniwala. 어느 날 선생님께 물어봅니다. 선생님, Isang araw, yung kanyang alagad ay nagtanong kay Newton, 성경에 나와 있는 휴거라는 것을 선생님은 믿습니까? so guro, naniniwala ba kayo na rapture na nakasulat sa Biblia? 어떻게 사람이 올라가요? So paano mangyari yun? Paano kukunin isang tao pataas? 뉴턴이라는 과학자가 그걸 증명해냅니다. Pero si Newton, gumawa po siya ng isang paraan. 예, 모래 상자를 가져와서 쇳가루를 쫙 뿌리는 거예요. So dinala niya yung mga buhangin, tapos ikinalat yung mga bakal doon. 거기에 자석을 쫙 대니까 모래는 붙지 않지만 쇳가루는 자석에 막 붙는 겁니다. Tapos inilipat po niya isang magnet, yung buhangin ay hindi didikit, pero yung mga bakal ay dumikit sa magnet. 나는 이렇게 뚱뚱한데 어떻게 올라갑니까? So baka may nagsabi, mataba ako, mabigat ako, paano ako kukunin ng Diyos? 예, 그렇게 질문하는 분도 있을 겁니다. So baka may nagtatanong ng ganon. 예, 그런데 육중한 그 비행기도 하늘을 날아서 올라갑니다. Pero nakikita po natin, yung mga mabibigat na eroplano ay lumilipat. 예, 부활이라는 것을 통해서 올라가는 거예요. So sa pamagitan ng muling pagkabuhay, so kukunin tayo ng Diyos. 예, 애벌레가 막 땅에 기어다니면서 나뭇잎을 갉아 먹습니다. So halimbawa, isang uot, gumagapang po siya sa lupa at kumakain po siya ng daon. 예, 그런데 어느 날 이것이 번데기가 됩니다. 번데기. Pero isang araw, pumasok po siya sa loob ng isang laba. 꼭 죽은 것과 같아요. Parang patay na siya. 그런데 그 번데기가 갑자기 이제 껍질을 벗으면서 하늘을 나는 나비가 됩니다. 나비. Pero pagkalipas ng ilang araw, sa loob ng laba, lumalabas po isang butterfly na lumilipas sa langit. 매미도 땅 속에서 살다가 이것이 7년, 8년 땅 속에서 살다가 이제 7, 8년이 지나고 난 이후에 나무 위로 올라옵니다. So, ganun din po yung mga ibang insekto. Sa una, so nabuhay po sila isang uod sa loob ng lupa. 그러면서 이것이 이제 하늘을 나는 날개가 날 수 있도록 날개가 나오면서 맴 하면서 막 하늘을 날아다닙니다. Pero pagkalipas ng isang araw, dumaan po siya sa laba, tapos lumalabas po yung mga insekto na lumilipas sa langit. 사람도 마찬가지입니다. 사람도 이 땅에 살 때는 군뱅이와 같이 이 세상 죄악된 세상에서 살지만은 주님을 만나서 구원받으면 이 썩어질 몸이 신령한 몸으로 변화돼서 주님이 오시는 그날 하늘로 슉 올라가는 겁니다. So, ganun din po tayo habang nabubuhay pa tayo sa lupang ito. So, parang tayo, gumagapang sa lupa, tapos kinakain po yung mga mundong bagay. Pero pagbalik po ni Jesus, babaguhin niya po tayo. Hindi ganitong katawan, kundi katulad ng kanyang maluwalhating katawan at kukunin niya tayo sa langit. 예, 잠자리는 물속에서 이제 장구벌레로 물속이라는 세상에서 살다가 이제 나무 가지로 또 잠자리 애벌레가 올라옵니다. So, ganun din po yung buhay po ng isang dragonfly. 예, 그러다가 이 잠자리가 이제는 물속이라는 세상을 벗어나서 나무 가지로 올라와 가지고 또 껍질을 벗습니다. Kaya sa una, yung buhay po niya ay sa loob ng isang itlog na nakadikit sa puno. 그러면서 이제는 이 잠자리 애벌레가 날개가 나와서 하늘을 납니다. 하늘을 날아요.
Pero, so magbula, galing po doon sa itlog, so lumalabas po isang kompletong insekto ng butterfly, dragonfly, tapos lumilipas sa langit. 하늘을 나는 곤충이나 새들은 다 거듭나는 겁니다. So, ibig sabihin, lahat po ng mga insekto o ibon na lumilipas sa langit ay dinaanan po nila na ganong proseso sa kanilang buhay. 사람도 어머니 태 속에서 한 번 태어납니다. So, ganun din po tayo, ipinanganak po tayo isang beses mula sa sinapupunan ng nanay. 이 하나님의 말씀을 통해서 영생을 얻고 우리도 거듭나야 됩니다. Pero dapat maipanganak na muli tayo sa pamagitan ng salita ng Diyos para makaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. 예. 그러면은 이 군뱅이 애벌레가 매미가 되듯이 잠자리 애벌레가 또 뭐 이렇게 곤충 뭐랄까요? 이 벌레가 나비가 되듯이 두 번 태어나죠. 땅 속에서 살다가 하늘을 날아다닙니다. So kung gano'n, kagaya ng mga ibang insekto na una, nasa uo sila, nasa itlog sila, nasa labas sila, pero lumilipas sila sa bandang huli sa kanilang buhay. 그와 같이 천국도 하나님의 요한복음 3장에 거듭나지 아니하면 천국을 들어갈 수 없다라고 말씀하셨습니다. Sinabi ni Jesus dun sa Juan chapter 3, malibang isang tao ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. 어머니 태 속에서 태어나듯이 하나님의 이 영생의 말씀으로 다시금 두 번 태어나야 됩니다. 두 번째 태어나야 So 됩니다. kung paano ipinanganak po tayo mula sa sinapupunan ng nanay natin, ganun din po tayo dapat ipanganak na muli sa pamagitan ng salita ng Diyos. 예, 이렇게 거듭난 사람은 이 그림과 같이 주님이 오시는 그날 하늘로 샥 사라지는 겁니다. Kaya lahat po ng mga taong na ipanganak na muli, kagaya ng itong screen, ay kukunin po silang lahat sa kanyang second coming. 예, 영상을 보겠습니다. So, 주님이 오십니다. Panorin po natin ito. Chloe, honey, I don't mean to push. I know it must feel that way. I just want you to understand. This is important to me, and so are you. I just want you to be ready. Ready for what? Never mind. Chloe! She'll be okay. Huh? Mom. She still wears that necklace she wore. The white lady. She never takes it off. I love you. Miss you, buddy.
이 딸은 거듭나지 못했기 때문에 주님이 오시는 그날 이 세상에 남아 있는 거예요. Yung babaeng ito, hindi pa siya ligtas, kaya naiwan po siya sa rapture. 그날 근데 이날 주님이 오셔서 구원받은 엄마는 데려갔습니다. Pero yung nanay niya ay kinuha ng Diyos dahil ligtas na po siya. 예, 아들도 데려갔습니다. Pati yung anak na lalaki, kinuha na rin. 예, 이 일이 분명히 있을 것입니다. Mangyayari po ito sa mundong ito. 예, 이 일이 있기 전에 예수님께서 여러 가지 징조를 얘기했는데요. Kaya sinabi ni Jesus, maraming mga signs kung anong mangyari bago dumating po yung rapture. 예, 여기에 또 나라가 나라끼리, 민족이 민족끼리 전쟁이 많이 일어납니다. So magkakaroon po ng mga digmaan, gera, bali-balita ng mga gera. 사바이 1, 2, 3. Makakarinig kayo ng mga digmaan at ng mga bali-balita ng mga digmaan. Mag-ingat kayo na huwag kayong mangamba sapagkat kailangang mangyari ito, subalit hindi pa ito ang wakas. 예, 여기 말씀처럼 난리와 난리가 일어납니다. 사바이 1, 2, 3. Sapagkat maglalaban ang bansa sa bansa at ang karian laban sa karian, magkakaroon ng tagutom at mga lindol sa iba't ibang dako. 민족이 민족끼리, 나라가 나라끼리 전쟁이 일어나고 기근과 지진이 일어납니다. Yung mga gera sa pagitan ng mga bansa, sa pagitan ng mga kaharian, mga tagutom, mga lindol ay mangyayari. 예. 또 바로 기근이지요. 굶어 죽습니다. So tagutom, maraming namamatay sa gutom. 예, 이런 일들이 점점 많아져요. So padami na padami ganitong bagay. 뿐만 아니라 지진이 막 일어납니다. So padami rin po yung mga lindol. 예, 수많은 사람들이 죽어갑니다. 지진 때문에. So maraming namamatay sa lindol. 예, 중국, 뭐 하이티 이런 China, 여러 나라, 하이티, 칠레, 예, 보홀, 필리핀의 보홀에서 2013년도에 대지진이 일어났었지요. So nagkaroon po ng lindol doon sa Bohol sa Philippines. 네팔에서 또 지진이 일어났고요. So Nepal. 예, 이렇게 많이 이렇게 지진이 이렇게 막 일어나는 이유가 있습니다. So may dahilan kung bakit biglang dumami na po yung mga lindol. 전쟁이 일어나고 사람이 굶어 죽고 하나님 막 지진이 일어나는데 땅 위에 사는 사람들이 지은 죄 때문에 죄가 많아짐으로 말미암아 이 세상을 하나님이 땅을 흔드는 거예요. So bakit po dumami po yung mga gera, yung mga lindol, yung mga tagutom? Dahil po sa kasalanan sa ibabaw ng lupa ay dumadami. 이사야 24장을 보겠습니다. Isaiah chapter 24. 이사야 24장 19절로 20절. Isaiah chapter 24 verse 19 to 20. 예, 제리코. Ang lupa ay lubos na nagiba, ang lupa ay lubos na nasira, ang lupa ay marahas na niyanig, pagiray-giray na parang taong lasing ang lupa, ito'y gumigiray na parang dampa, at ang kanyang paglabag ay nagiging mabigat sa kanya, at ito'y bumagsak at hindi na muling babangon pa. 예. 지금 이렇게 12세기, 13세기에는 지진이 별로 일어나지 않았죠. So noong 13th century, 14th century, so hindi po ganitong kadami yung mga lindol. 근데 19세기, 20세기 들어서야 이게 지진이 많이 늘어났습니다. Pero pagpasok sa 19th century, 20th century, so biglang tumaas po, biglang dumami po yung mga lindol. 예. 이 얘기는 그 옛날에는 죄를 적게 졌지만은 19세기, 20세기 들어서야 죄를 너무 많이 짓는 겁니다. So ano pong ibig sabihin? Noong dati, konti pa yung mga kasalanan, pero pagpasok sa 19th, 20th century, so biglang tumindi po yung mga kasalanan sa mundong ito. 이 말씀과 같이 성경에 지진을 막 이렇게 하는 이유는 땅 위에 사는 사람들이 죄가 많아져서 그렇습니다. Kaya niyayanik ng Diyos yung lupang ito dahil sa kasalanan sa ibabaw ng lupa. 필리핀 여기에 처음 오는 그날 터키에서 7.8에 아주 강진이 일어났어요. So nung
nung araw na pumunta po kami dito sa Philippines, so nakaroon po ng isang malaking lindol doon sa bandang Turkey. So 7.9 magnitude. 영상을 보겠습니다. 또 하나의 영상을 보겠습니다. Isa pa po. 2004's Indian Ocean quake triggered a tsunami that caused deaths and mayhem in 39 countries. It's estimated that more than 200,000 lost their lives in that single earthquake. It was so powerful, it moved the island of Sumatra 100 feet and caused the planet to vibrate like a tuning fork. There were 11 in 2005, 15 in 2006, 20 in 2007, and 22 in 2008. That year in Sichuan province in China, a magnitude 8 earthquake killed at least 68,000 people, with 18,000 still missing. Strong aftershock, some exceeding magnitude 6, continued to hit the area for months after this main quake. There were 30 major earthquakes in the year 2009. 예, 이렇게 집을 흔들고 집이 무너지는데요. 예, 이건 징조입니다. 땅이 빨리 처음에 막 흔들리면 빨리 피해야 됩니다. So kapag nag-umpisa na po yung lindol, dapat tumakas agad. 예, 그와 같이 우리는 이제 점점 주님 오시는 때가 가까워졌어요. So, 빨리 하나님의 말씀으로 영생을 얻어야 됩니다. Kaya palapit na palapit yung second coming of Jesus Christ. Kaya dapat baligtas po tayo. 지금 우리가 어느 시대에 살고 있냐면요. 7년 환란 직전에 우리가 살고 있는 겁니다. So nasaan po tayo ngayon? Nasa bandang huli. So bago dumating po yung 7 years of tribulation. 예, 이제 주님이 오시면 샥 이제 올라가서 공중에서 주님을 만나는 거예요. Kaya pagbalik po niya, kukunin po tayo sa kahari sa langit. 예, 이 말씀만 알아도 이 세상에서 내가 하나님이다, 내가 예수님이다, 그 다 거짓말이에요. Kaya lahat po ng mga nagka-claim ngayon, sila daw yung Diyos, sila daw yung Kristo, sila pong lahat ay peke. 이제 우리가 구원받아서 저 공중에서 이게 주님을 만나야 됩니다. Kaya dapat maligtas po tayo sa salubing kaya dapat magkakasama po tayo sa kaharian ng Diyos. 이제 구원 안 받고 이제 7년 환란에 들어간 사람은 어떻게 됐는지 배워봅시다. So ano po yung naghihintay sa mga taong hindi ligtas at papasok sa 7 years of tribulation? 예, 이제 7년 동안에 이제 적 그리스도가 이 세상을 다스립니다. Sa loob ng 7 years, isang antichrist ay makokontrol ng buong mundo. 오른손이나 이마에 표를 받게 해서 온 세상 사람들을 다스립니다. So lahat po ng mga tao sa mundong ito ay tatanggap ng marka sa kanilang kanan kamay o sa noo. At gagamitin po nila ito para sa transaction. 예, 전 3년 반에는 본색을 드러내지 않습니다. 아주 좋은 사람, 착한 사람으로 등장할 겁니다. Kaya sa loob ng 3.5 years, unang 3.5 years, so tatago po sila para hindi siya makita ng ibang tao. 그런데 이제 후 3년 반 갈수록 자기 본색을 드러냅니다. Pero pagpasok po sa pangalawang 3.5 years, lilitaw po siya sa mundong ito. 그러면서 온 세상 사람들을 자기 손 안에 이제 꽉 쥐고 있는 겁니다. Tapos, makokontrol po siya sa buong mundong ito. 예. 그러면서 자기가 신이라고 얘기합니다. So, sasabihin po niya sa mga tao, ako ang Diyos. 그러면서 자기가 세계 평화를 이루겠다라고 말씀합니다. Sasabihin po niya, bibigyan ko kayo ng kapayapaan sa buong mundo. 이 적그리스도도 하늘에서 막 불이 내려오기도 합니다. Ipapakita po niya yung mga himala. So, ibababa yung
apoy galing sa langit. 예수님이 3일 만에 죽었다가 3일 만에 부활하신 것과 같이 이 적그리스도도 예수님의 흉내를 내거든요. So gagayahin po ni Antichrist kung ano mang ginawa ni Jesus, kaya bubuhayin din po siya sa mga patay. 예, 죽었는데 다시금 살아나는 겁니다. Kaya yun din po yung gagawin po ng Antichrist. 그러면서 자기를 하나님이라고 합니다. Tapos sasabihin po niya, ako ang Diyos. 결국은 이 7년 환란에 들어간 사람들은 이 적그리스도를 다 숭배할 겁니다. Kaya lahat po ng mga papasok sa 7 years of tribulation ay walang ibang paraan, sasamba silang lahat kay Antichrist. 그러면서 오른손이나 이마에 666 표를 받게 할 겁니다. At tatanggap po sila ng marka sa kanilang kanan kamay o sa noo, number 666. 사바이 사바이 1, 2, 3. At ang lahat, ang hamak at ang dakila, ang mayayaman at ang mga dukha, ang mga malaya at ang mga alipin ay pinalagyan nito ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. 예, 이 짐승의 수를 세보라. 666이죠. Bilangin mo yung bilang ng halimbawa ito ay number 666. 예, 여기에 물건을 사고 파는 수단으로 오른손이나 이마에 표를 받게 합니다. So, isang paraan ng transaksyon sa ekonomiya ay isang marka sa kanan kamay o sa noo. 예, 이 표 없이는 물건을 사고 팔 수가 없어요. So, walang sino man na walang markang ito ay hindi pwede makabili o hindi pwede makapakbili. 예, 여기에 지금은 이 돈으로 가지고 물건을 사고 팔죠. So, ngayon po ay cash po yung ginagamit po natin sa transaksyon. 근데 지금은 이제 카드도 많이 사용합니다. Pero dumadami po yung mga card. 예, 카드가 편하지만은 잃어버리면 큰일 나는 거예요. So, napaka-convenient yung card, pero kapag nawala na, 예. malaking problema ito. 예, 내가 쓰지도 않았는데 잃어버리면 그 준 사람이 그걸 가지고 물건을 사고 팔 수 있습니다. So, kahit hindi ako bumibili, pero kung isang tao na kumuha ng card mo, so malaking problema mangyayari. 예, 근데 그 카드 값을 내가 돈을 내야 돼요. So, dahil kahit yung ibang tao ay bumibili, so ako ang dapat magbayad. 이 카드마다 고유 번호가 있습니다. 번호가. Kaya sa lahat ng card, so meron pong mga identification number. 예, 666 체계로 모든 것이 이루어져 있습니다. So lahat po ng mga identification system ay number 666. 예, 이 바코드라는 건데 지금은 물건이라든지 짐승의 이런 바코드를 받기 시작합니다. So ito po yung tinatawag na barcode system. So sa ngayon po, sa hayop, sa kayong mga bagay lang, so ginagamit po ito. 이 물에도 여기에도 바코드가 있어요. So meron din pong barcode dito sa bottled water. 예, 이 과자에도 바코드가 있고요. So may barcode doon sa snack. 예, 이 짐승에도 바코드라는 게 있어요. So doon po sa hayop, so inilagay po nila yung barcode. 예, 이제 개 애완견들에게도 바코드를 박을 겁니다. So lahat po ng mga aso, yung pet, liligyan po sila ng barcode. 이제는 주민등록 대신에 사람 카드 대신에 이제 카드도 필요 없는 시대가 될 겁니다. 이제는 이제 사람의 몸에다가 받거든요. So darating po yung panahon na hindi na kailangan yung mga personal identification number. Yung mismong katawan po natin ay magiging password. 예, 우리 신체 중에 항상 이렇게 몸에 드러나 있는 이 신체가 있죠. 손이라든지 이마입니다. Yung sa ating katawan, yung kamay sa kayong noo, so lagi po mga ginagamit po natin. 이 등에다가 바코드는 박을 수 없어요. So hindi pwede sa likod. 물건값을 ilagay. 치를 때마다 옷을 벗어야 되거든요. Dahil kapag babayaran, kailangan hubaran lagi. 예. 그러니까 이제 오른손이나 이마에 표를 받아서 물건을 사고 팝니다. 바로 이 칩입니다. Kaya ganito po yung chip ay ibabaon sa katawan ng tao. 예. 이 표를 받으면 어떻게 되느냐? 사바이 1, 2, 3. At ang usok ng hirap nila ay papailan lang magpakailan paman, at sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Silang mga sumasamba sa halimaw at sa larawan nito.
at sino mang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan. 예. 이 표를 받으면은 물건을 사고 팔 때 편하겠지요. Kung meron po kayong ganitong marka, so napaka-convenient sa inyong mga pagbibili, pagbebenta. 예. 그런데 이 표를 받은 사람은 그 적그리스도에게 적그리스도를 숭배하는 거나 다름이 없습니다. Pero sabi dito, lahat po ng mga tumanggap ng markang ito ay parang sumamba sa mga hayop, sa mga satanas. 그래서 오른손에 표를 받은 사람은 적그리스도를 숭배하면서 결국은 7년 환란에 들어가고 결국은 영원한 불못 지옥에 들어가는 그런 말씀입니다. Kaya lahat po ng mga tumanggap ng marka, sila po ay sumasambas kay Antichrist, sila po ay mapapahamak sa impyerno. 예. 그러면 안 되겠지요. So hindi dapat mangyari yun sa iyo. 예. 우리는 7년 환란 전에 특별히 이번 주간 정말 하나님께 간절히 기도해야 됩니다. So hindi dapat pumasok kayo sa 7 years of tribulation. So dapat maligtas po kayo sa itong Bible seminar. 앞으로의 역사도 성경대로 분명히 돼갈 겁니다. Yung kasaysayan sa mundong ito ay mangyayari ayon po sa Biblia. 예. 7년 환란도 분명히 있어요. So mangyayari po yung 7 years of tribulation. 예, 특별히 이번 한 주간 이제 내일과 모레 말씀을 들으면서 정말 하나님 나 이번에 꼭 구원받게 해주세요. Lalo po sa itong Bible seminar ngayon, bukas, dapat manalangin po kayo ng ganito. 예, 그리고 꼭 기도하고 오십시오. Sana maligtas po ako, Panginoon. So dapat ganun po yung puso po natin pag bumalik po kayo bukas. 하나님 도와주십시오. Tulungan mo ako, Panginoon. 예, 그리고 내일과 모레 꼭 참석해야 됩니다. Tapos bukas hanggang Biyernes, so sumama po kayo dito. 내일도 오실 거죠? So babalik po ba kayo bukas? 약속. So promise tayo, promise. 예, 다 같이 기도드리겠습니다. Manalangin po tayo. 하나님 아버지 참으로 감사합니다. Salamat po, Panginoon. 마지막 때 일어날 여러 가지 징조들을 확인해 봤습니다. Nakita po namin maraming mga tanda na mangyayari sa huling araw. 하나님의 말씀대로 모든 것들이 다 준비되어 있음을 확인해 보았습니다. Nakita po namin lahat po ng mga bagay ay nangyayari ayon po sa sinabi mo sa Biblia. 이 자리에 계신 모든 분들 참으로 불쌍히 여겨 주시옵소서. Maawa po kayo sa lahat ng mga nandito ngayon. 예, 이번에 말씀을 듣는 가운데 모두 다 구원받게 해 주시옵소서. Nawa lahat po nandito ngayon ay makarating sa kaligtasan. 지옥이 있음을 우리는 내일 또 배울 겁니다. Pag-aralan po namin tungkol sa impyerno bukas. 예, 천국이 있음을 또 내일과 모레를 통해서 배울 겁니다. Pag-aralan din po namin tungkol sa langit bukas. 이 자리에 계신 모든 분들 전부 다 영생 얻어서 천국에 갈 수 있도록 해 주시옵소서. Nawa po lahat po nandito ngayon ay makarating sa kaligtasan at tunay na kaharian ng Diyos. 내일도 다시금 꼭 만날 수 있도록 인도하여 주시옵소서. Tulungan niyo po kaming lahat upang bumalik po kami sa inyong harapan bukas. 예수님 이름으로 기도드립니다. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ni Jesus. 아멘. Amen. 예, 수고하셨습니다. Salamat po.